Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay po ito, ang inyong among sa Himpapawid at ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. And of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. And of course, today is Chinese New Year. Yan. Kung Hei Fat Choi. Yan. Ha? Believe ka sa akin, Starson? Oo nga. Alam ko yung Happy New Year. May dugo ka bang Chinese? Wala naman, Starson. Okay. Gusto ko lang yung Chinese food. Oh, okay. Okay. At Happy New Year po sa ating mga kapatid na mga Chino, mga Chinese. And of course, it's a holiday. At nakikiisa po tayo dito sa ating ang celebration po ng Chinese New Year. And it's also the second day of the season of Lent. Yan. Pagkatapos ng Ash Wednesday kahapon, fiesta na naman yan. No? Yan. Kaya Happy New Year, Starson. No? Okay. Kayo ba may dugong Chinese din? Wala. Wala. Pinay na Pinay, Kapampangan. Yes, okay. Sige, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, ito po Sister Zon Kayana ng kanyang co-host dito po sa programang Barkadahan kay Kristo. Yan, of course, marami din tayong mga kaibigan Chinese. Particularly si Sister Shirley Te. Yan, isang katekista ng Cathedral. Happy Chinese New Year, Sister She. Yan. Yan, magpa-Chinese food ka naman. Okay, so ano bang masaya paborito mo dyan sa pagkain nila? Chinese food? Wala. Walang masyado. Sanay na lang ako talaga sa ako may lutong paborito Kapampangan. May paborito Wala ako. akong alam na pangalan. Tanungin mo ako kung ano. Sige. Peking duck. Masarap yan, ha? Oo. Ay, yun ang favorite mo. Paborito ko yung Peking duck nila. Napakasarap, no? Oo. And of course, binabati natin ang isang avid listener natin, no? Habang nandyan siya at nagbabakasyon si Dr. Leti Drapisa. Yan. Yung ating isang napakasipag na doktora from Springfield, Illinois, no? At very passionate siya sa ating mga projects diyan sa ating sa clinic natin, no? Yan, yung mga health services na pwedeng i-extend sa ating mga kapatid na may sakit. Yan, Okay, so happy Chinese New Year po, Doktora. Dr. Leti, thank gabi. you and of course, keep on listening to us. Siya'y nakikinig araw-araw sa atin. Talaga. At siya, daily churchgoer dyan sa San Agustin Parish. San Agustin, Kaya talagang siya. No, sana nga pinapanalangin ko dito na siya mag-retire. Baka malayo pa yung retirement. Yes. Binabanggit mo na. Hindi, tumatawa siya nag-iisip niyan. Among, malayo pa yung retirement ko. Huwag mo munang sabihin. Hindi kasi maraming pwedeng maitulong si doktora dito sa ating Archdiocese. No? Okay, wala ka bang babatiin? Wala, yun nga, yung mga Chinese na katekista. Yes, Happy New Year sa inyong lahat. Mapalad, no? Ng mga Chinese catechist tayo. Yan. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga numero sa ating station, no? Ang ating Sun Hotline number 0932-4620898 0932-4620898 para po sa ating Globe Hotline number 0905-302-5768 0905-302-5768. Okay, text line numbers naman po sa Smart po 0918-351-8282 0918-351-8282 at sa Globe naman po 0917-363-3738 0917-363-3738. Yung mga gusto pong maging membro ng ating Connect Ka Katekista program,
no? Just type RAG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school. O kaya po yung address ninyo at ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered ay makakatanggap po kayo ng araw-araw na mensahe, no? Napakaganda po mga mensahe to start our day right, no? And of course, kung may mga request kayo, mga intentions, pasasalamat, no? Pwede nyo pong ipadala sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And we would like to thank Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, at yun naman pong counseling line natin, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At kung gusto po ninyong manood ngayong kasalukuyan, nasa internet po kami, nasa www.ustream.tv, then search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto nyo naman pong pakinggan yung mga nakaraang episodes, nasa Facebook naman po. The Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Nandoon na po yung kahapon, yung mga nakaraang araw. Kung gusto po ninyong ulitin yung gospel or gusto ninyong may na-miss kayo, nandoon po sa Facebook. And of course, marami pong salamat sa mga nanonood at nagla-like. Yes, may nagpapag-greet dito, itong mother-daughter tandem yan. Kaibigan ko sila, no, si Jeb at saka kanyang anak si Jem, no, Kunanan. At nakikilig sila, no, halos everyday, no. So happy listening, Jem and Jeb, and of course iparati nyo sana kaming pakinggan, no, at maging 6 o'clock habit. No, ninyo ang pakikinig ng Barkadahan kay Cristo. Thank you so much. And diretso na tayo, Sister Son. Okay. Babasahin po sa atin ngayon ni Sister Son ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa mula sa ebanghelyo ni San Lucas. Sinabi nga ni Jesus, kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa 3 araw. Sinabi naman ni Jesus sa lahat, kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito, at ang mawawalan ng kanyang sarili alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Ano ang pakinabang ng tao, tubuin man niya ang buong daigdig at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, napakaganda po ng gospel natin ngayon pagkatapos ng Miyerkules ng Abo kahapon po. Gusto ko pong mag-focus dito sa sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, kung may gustong sumunod sa akin, sabi niya, no, if you want to follow me, deny yourself and take up your cross daily, sabi niya, and follow me. Po. Gusto pong ikumpara muna sa dalawang evangelista, no? Si Evangelist Saint Mark po, dun sa kanya, para sa kanya ang self-denial at ang pagpasan ng krose ay isang radical challenge. Pag sinabi po nating radical, biglaan, no, madaliin, yun kaagad. Pero napapansin po natin itong binasa natin ngayong gospel ay galing kay San Lucas, no, Saint Luke. Iba po yung kay Saint Luke. Sabi niya dito daily, no po, araw. Yan, sabi niya,
kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin, sabi niya. So, St. Luke calls for a daily taking up of one's cross. Po. Ito po ang imbitasyon ng ating Panginoon, no? Jesus' invitation to deny oneself. Usually po, pag dinideny natin ang sarili natin, no? Itatakwil natin usually a happy, healthy, successful life, no? Yung bang parang to achieve goals, more money, comfortable life, parang mga makikita natin to sa mga advertisements. Hindi po attractive, no, itong imbitasyon ng ating Panginoon, denying ourselves, no. Pero kahit po hindi attractive, kapag nagawa naman natin, we deny ourselves, it is a great struggle for us, no? Kasi hindi po madali to. Siguro sasabihin po ninyo, oy, Sister Son, madaling sabihin yan, pero mahirap gawin. Totoo po yun, no? Sino ba ang ayaw sa isang masayang buhay, successful, healthy? Lahat po tayo gusto natin yon. Pero ito ngang invitasyon nating Panginoon, deny ourselves. Pero kapag po nagawa natin, there's a sense of meaning sa buhay natin, no? Makakaramdam tayo ng sense of meaning. Going beyond our comforts sa buhay. Ito po ang sinasabi nating paradoxical. Pag sinabi po nating paradox, ang teachings na ito ng ating Panginoon. Pag paradox po, ibig sabihin opposite na ideas. And yet, pag pinagsama, lilitaw na maganda. Po. Kaya, the paradox of Jesus' teaching, yun po ang tawag dito, no? The more we deny ourselves daw, the more we feel the real meaning of life. So, ito po ang panawagan siguro, no? Kapag we feel down, para bang ang nararamdaman natin, ang buhay natin ay meaningless o parang walang purpose. Siguro po, just remember yung imbitasyon sa atin ng ating Panginoong Jesus. At yung pong imbitasyon niya may kasamang promise. Yan. Kanina po yung binasang gospel. So ito po siguro, we should go out, reach out, and share our life to others. Yan. Ganda, Sister Son, no? At dahil second day na ng ating panahon ng Kwaresma, parang nagbi-build up na niyan yung about the cross, no? Kahapon kasi alam natin, diniscuss ni Aposeto yung sa ashes, di ba, no? Ang isang actually tamang-tama yung ating discussion ngayon dahil ang isang hindi natin na-discuss nga kahapon, no? Of course yung ashes, no? Halos na-discuss natin. Pero yung mismong ashes na ini-impose sa ating noo, ayun nga may shape na cross, no? Yung cross, yun nga yung cross ngayon na sinasabi ng ating Panginoon, no? Why the cross? Yan, no? At sabi nga at sinabi mo kanina sa yung reflection, no? Talagang kailangan nating gawin ito kung gusto nating sundin ang ating Panginoon, no? This is, I think, one of the requirements of discipleship, no? Denying oneself and then carrying our crosses daily, sabi mo nga. Okay, hindi ba pwedeng weather yan? So. Ayun nga ang sinabi ni St. Luke, eh. Oo. St. Luke daily. Pero mas daily. grabe si St. Mark. Ang sinabi ni St. Mark, minsanan, radical. Yan, sa radical commitment, diba? Oo. A challenge and a commitment to all of us. Talagang mahirap yan daily. Oo. Naku. Mahirap. Pwede bang TTH lang o MWF? Tumatawad ka pa. Yung mga ibang yung mga ibang sumusunod sa ating Panginoon, ganyan, Lord. Kasi kumisan, akala ng iba yung Lord, I will follow you, ha, pero
ano naman sana, maging mabait ka sa akin, o kaya huwag mo naman akong bigyan ng problema, no? ng mga Bisa may sufferings. imbes na sundin yung kondisyon ng ating Panginoon, yung sarili nilang kondisyon, mayroon. Diba? Pwede nga, ganun yung Hindi iba. po natin pwedeng parang impose din yung Oo. ating, yung ating kalooban. Kaya nga, denying oneself, denying oneself, one interpretation of that, yung pahindian mo yung sarili mo, yun nga, yung kalooban mo, yung gusto mo, parang isusuko mo na rin sa Panginoon. Diba? Kasi when, of course, yung ating sariling kalooban, sariling kagustuhan, pag yan ang gusto nating gawin, naku, parang we are full of ourselves, no? And there is no space for the Lord, no? Kaya nga yung why is it a requirement? Well, it's emptying oneself, no? It is actually surrendering oneself to the will of God, no? At diyan po tayo parang makikita kung talagang tayo ba'y mga totoong followers, no? Jesus. Mga disiplo ng ating Panginoon. See? Nakakita ka na ba ng disiplo, Sister Son, pagkatapos ang sumusunod yung maestro? Hindi pwede yan. Saan ka ba naman makikita na, di ba? Estudyante ka, tapos yung teacher mong susunod sa'yo. No? Parang baligtad, di ba? And that's very true. No, instead of setting our own conditions and requirements, ito nga po sa ating ebanghelyo ngayon, binibigay ng Panginoon sa atin. No? Kasi nga, alam mo, yung isang paboritong spiritual exercises ngayong Lent na to, yung Station of the Cross. Ay, oo, napakaganda. Ikaw ba yan, ginagawa mo ba yan? Pag Lent na. Yan. Pero hindi ka naman, maganda daw, kahit hindi Lent daw, magandang gawin yun eh. Kaya Kaya lang bibihira yung gumagawa. Pero hindi Kung mo naman Lent. pinupusan yung krus, ha? No? Anyway, yung Physically Station of hindi the Cross. mo. Oo. Pero kung minsan, spiritually, pwede. Yan, no? Physically, hindi. Siyempre, hindi mo makikitang papasan. Sa amin dyan sa Arsobispado de Pampanga, every Sunday yan, pagkatapos ng Mass, no, may Station of the Cross kami, no. Naalala ko yung isang parang nakakatawang kwento dyan sa Station of the Cross. Mayroon daw kasi siyempre Holy Week, no? Pagka Holy Week, marami yan, no? Napupunta ng simbahan, tapos alam mo yung mga nakasabit na Stations of the Cross, di ba? Marami yan, kuminsan ng pamilya. 14 So may na. isang parish priest daw, no? Tuwang-tuwa siya dahil ang daming nag-Station of the Cross sa loob ng simbahan, no? Tapos yung first station, second station, yan, mga ganyan, no? Hanggang 14th, no? Kuminsan nga yung bago 15th station pa, di ba? Pero alam mo, napansin ng parish priest ito. So, dami nilang nag-Station of the Cross. Mayroon siyang napansin na isang mama, no? Isang lalaki, medyo matanda na. Baligtad, Sister Son. Nag-umpisa siya sa 14. Nag-umpisa siya sa 14th station, 15th station, 14th station. 13. Tapos 13, 12. 12. Itong yung parish priest na bahala. Kasi lahat nag-umpisa ng Station 1, Station 2, no? Sabi niya, kailangan kong, I-correct siguro. i-correct itong lalaking ito. So, lumapit siya. Sabi niya, brother, ano kung ginagawa niyo? Father, nag-Station of the Cross po ako, sabi niya. Brother, alam mo, sabi niya, pasensya ka na pero na-observe ko, no? Sabi niya, baligtad yung pagka-Station of the Cross mo, no? Nag-umpisa ka dyan sa 15th station, 14th station. 14, 13. Oo, katapos kasi nasa na siya nasa 8-7 na, no? Tapos sabi niya, ay naku Father, salamat. Kasi sabi niya, kanina pa ako nagtataka, sabi niya, bakit sabi niya, palakas ng palakas si Kristo? Di ba? Di ba yung sa 14th station kasi namatay namatay na siya dun sa una niya. Sabi niya, parang lumalakas siya. Sabi niya, kasi baligtad. Di ba? Yung expect mo kasi yung first station, second station, di ba? Kailangan humihina, no? Hanggang pero yung lumalakas, crucify siya, tapos mamamatay siya. Pero yung nararamdaman niya parang positive.
Oo, Siyempre, kaya lang lumalakas. baligtad nga. Oo nga, Oo, baligtad. nagtataka siya bakit palakas ng palakas ang ating Panginoon. Kasi nga baligtad, no? Oo nga, no? Kaya I think it really applies dito sa sinasabi ko ngo. Wag natin baliktarin yung ating sariling kondisyon Ang sa aling mga requirements. Kung minsan, Lord, I will follow you, pero ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Tayo ang nagsiset ng mga conditions, which I think it's the other way around. No? Oo, dapat ang Panginoong Jesus. Oo. So, Dapat ang Panginoong Jesus. Ito nga, na Sterson, ang ganda ng mga parang, sabi nga, ito dapat daw gawin para makasunod tayo ng tapat at tunay sa Panginoon. No? Unang-una, denying oneself. Naku. ayun. Ayan. Oo, ang hirap. Ang hirap yan, di ba? Yung letting go of your Oo. personal interest, no? Personal whims, mga ganyan. And you allow God to take full control of your life. Charge. Di ba? So, Kasi kung hindi natin haayaan ng Panginoon, kaya denying oneself, kasi yung ego, lalong-lalo na yung, hindi naman masama talaga all, parang lahat tungkol sa ego ay masama. Pero kung minsan, yung ego pagka sumobra, oo. yun nga, yung bloated tayo at punong-puno tayo ng, yung makasarili tayo, no? That's the, I think, the tendency of our ego, if not controlled and regulated, no? Gusto natin na tayo ang masusunod, yan mga ganyan, no? But when it comes to following the Lord, hindi ho pwede yan. No? We have to deny ourselves means we allow, parang parang ano ito, yung nagda-drive, no? We allow the Lord to be the driver. Oo. No? Andyan siya sa sa seat ng driver. Oo, at nakasakay tayo at yun nga yung the openness to to allow God to drive us, no, to control us. And parang to lead us, no, kung saan yung gusto niya at hindi yung gusto natin, no? Parang na-imagine ko ang tao, mga dyan sa driver's seat ang Panginoon, dinadrive tayo sa magandang pupuntahan. Yun, no? And then sasabihin ng katabi niya, Panginoon, pwede bang ako na munang mag-drive ako dyan? Baka mas mahusay akong mag-drive sa'yo. Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, may lisensya ka ba? Baka nandyan yung LTO Oo nga Diba? Ako, Andy, dito lahat talaga ang lisensya sa akin. Siguradong binigay ni God the Father. parang ng Diyos professional Ama. ang kanyang lisensya, di ba? Ang ating Panginoong Yesus. Oo, galing kay Diyos Ama. Oo, siyempre, no? And at the same time, yun nga, yung alam niya ang tamang daan. Di ba? Kasi whether we like it or not, kung minsan human as we are, sabi nga, nagro-wrong way. Oo, yun nga, ang isasagot Diba? ng Panginoon yan. Pagka kung minsan Sa atin. nakikita mo yung mga road signs na wrong way, Oo nga. Oo. Sure ka ba? Ayan. Yan yung tamang, baka shortcut ang pinupuntahan Kaya mo nga na mabato-bato. yung mahilig tayo sa wrong way. So I think that's what it means, no, to deny one's very self, no. And at the same time, yung sabi mo nga kanina, yung carrying of the cross. Oo. Naku, ano ba yung mga cross natin? Ang dami naman yan. Dami, Diba? Baka yung asawa mo. Iba-ibang bigat. Yung asawa mo, naku. Nga sabi ko nga sa mga kinakasal ko minsan. Kasi kung minsan sabi nila you are the cherry of my life. Yan. You are the apple of my eye. Ano mga fruit salad, no? May cherry, may orange, may apple. Pero sabi ko nga sa kanila, when you look at each other, no, during that moment of, committing oneself, you tell yourself and you tell your partner, this is my cross. Yan. No? Ito ang maging cross ko. At totoo yan. No? Kaya sino ba yung cross natin? Ang mga daily kasi, daily sisters. No? O yan, yung asawa mo, number one yung yan. daily, no? Yung mga anak mo, pwede rin yan, di ba? Okay, yung mga kasama mo sa opisina, sa katrabaho mo. Yan, okay, yung kasama mo sa simbahan na nagserserve. Okay, pati yung pare, yung cross mo. Applicable sa lahat. Applicable, no? Diba? O kaya, ano man po yung kung minsan pinapasa natin, no?
It's a responsibility, a commitment, no? O kaya magulang mo, no, matanda na. Minsan yun nga, no, mahirap ng kausapin. Kasi pagka nag-aalaga ka ng may sakit tapos matanda, Oo. naku, Sister Son, ano yan? Paulit-ulit. Oo, talagang sakripisyo yan. Naku, isang krus, no? Oo. Kaya alam mo, wag na tayong maghanap ng mga ibang krus eh. Lahat tayo, we all share in the cross of Christ, sabi nga, no? Oo. Sabi nga ni San Pablo, tayong lahat nakikiisa, no? Mayroon tayong a portion, a share of the suffering of Christ, no? Kaya nga ang buhay ng isang Kristiyano, Sister Son, Kanta yun. ano yan, yung kanta ba yan? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi yan. Yung ang buhay ng Kristiyano ay sige. hindi crossless. Masayang tunay yung Hindi sinabi yung cross, ano ba yan? Parang sugar-free, ko. cross-free. Okay. Hindi okay. pwede yan. Sa mga ininom lang natin yan, yung mga Sugar-free. mga light, mga zero, yan. Mga free, ganyan, Oo. no? At tayo sa totoong buhay, sa buhay Kristiyano, naku, walang crossless, walang cross-free. Oo. Parati nandyan ang krus, no? Kung talagang gusto natin na sundin ang Panginoon sa daan ng buhay, di ba? Oo. Tanggapin lang natin po. Okay, at pagpapatuloy natin yan, Yes, Stresson, kasi oo. may second portion yung ating ebanghelyo, no? About gaining everything, no? Oo. Yan, and losing one's life, no? Or losing one's soul, sabi niya. Oo nga, Okay, pagpapatuloy natin yan. Of course, sa ating mga texters po, no? Napakaganda nung ating pinag-uusapan, no? Ano ba yung mga krus nyo sa buhay na kailangan yung pasanin, no? Araw-araw. I-text lang po at mamaya babasahin natin yung inyo pong mga text messages, no? Let's have a break at magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Cristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. No? Very touching and moving yung ating kanta. No? Panginoon ang aking tanglaw. No? At kanina nga po ay narinig natin at pinagnilayan po natin itong the first portion of our gospel reading, no, for today. Kung gusto nating sundin ang ating Panginoon, sabi niya, kailangan na nakahanda tayong pahindian, no? Denying oneself, yan, no? At pasanin, no? Carry one's cross daily. No? Emphasis natin yung hindi bigyan natin ng emphasis yung daily. No? At ano man yan yung ating mga pinapasan, no? Marami yan. Every day, no? Yan po ang mga kondisyones, no? Kung gusto natin talagang sundin ang Panginoon, we really have to do that. And not we setting the conditions, no? In following the Lord, no? At sabi ko nga kanina, walang crossless life dito sa mundong ito. No, hindi po pwede yung hindi tayo dadaan sa napakaraming mga pagsubok at paghihirap, no? But after that, alam natin ang mayroong happy ending, no? Sa mga magiging tapat sa Panginoon. Pero yung nagpapasa na mo, minsan nasa nagpapasa na yun, di ba? Out of love. Kasi may mabigat na cross. Oo, totoo yan. Magaan lang. Pero minsan, yung nagpapasa ng mabigat, para sa kanya, magaan lang. Kasi, yun nga, ino-offer niya sa Panginoon. Yes. Ang nangyayari sa Yun ang kanya. nakakagaan. Oo, yun ang nakakagaan. Offering one's sufferings, no? Lalo na pagka nire-reflect mo na, mabigat nga kasama ko naman ng Panginoon. Nandyan yung kamay niya sa kalahati ng cross. 'Di ba? Ang gandang pagnilayan 'yon. Ang bigat nga na dinadala ko, pero yung kamay ng Panginoon nandyan lang sa likod ko. Gumagabay. At nakakaantabay. Parang yung pagtulong ni Simon of Cyrene sa pagpasa ng cross ng Panginoon. Okay, may mga texters tayo. Basahin natin, Sister Son, no? Sige. Let's give way to our text messages. Okay, mauna ko from 4861. Good evening po, Among and Company. Ngayon po lamang po ako ulit nakapag-tune in sa Barkadahan. Busy po kasi sa Ash Wednesday sa Pampanga High School. Thanks God po, naging successful yung Ash Wednesday namin. Maswerte po kami. Oo, ito nga, dahil si Apo Seto yung nag-preside ng mass namin. Di man po misa ang ginawa namin, kundi liturgy of the word at imposition of ashes, pero damang-dama po namin ang umpisa ng Lent dahil sa homily ni Apo Seto. Ayan. At dahil kasama namin siya. Maraming salamat po, Apo, sa pagmimisa sa amin. Yan, ang ganda ng niya. At yun nga, sabi ni Apo Seto kahapon, maraming mga batang nagsimba dyan. No? 2,000 yata, Sister Son. Oo. Kabataan itong nag-text, ibig sabihin, no? Nangawit na daw si Apo Seto Oo, nabanggit nga kahapon. Kamukha ni 2,000, Moses, no? Yung binigyan siya ng yung parang stand. Pero walang kapaguran ng ating Archbishop Emeritus, diba? Hindi biro-biro yung 2,000 na yung tinataas mo yung kamay mo. Oo nga Kahit kagabi mo, yung 8 na misa dyan, puno pa rin. Talaga? Kahit gabi na. Wow. Yun yung mga lumabas sa mga trabaho nila. At sabi ko nga sa'yo, hindi ba kahapon, and I think si Apo Seto agreed with me yung observation nga mas marami ngayon, no? It's because of the papal visit and at the same time yung parang renewed, no? Sense of our evangelization, no? Yan ang ginagawa natin, kaya nga kailangan puspusan tayong itong ating pagbo-broadcast, no? Napakahalaga para may mulat natin uli, no? Yung mga kuminsan nanlalamig na sa kanilang pananampalataya. Okay, may isa pa? Okay, isa pa from 2191. Good PM po, pa-play po ng Dance with My Father. Ayan. Ba, ano yan? Di ko alam, ano ba yun? Religious song, di ko alam. Love song yan agan ba yun? Di ko Dance alam with yung My Father. pero meron po siguro sila. Mamaya po siguro yung yung DJ na yan. Okay. Sige. At mayroon ako from 2396. Sabi niya dito.
The trials in life are not to make us fail, but to see how far we can fly. Oo, ganda. Parang makikita mo sa paghihirap mo kung what you're made of. Parang ganyan, no? Kung matibay ka ba? Ito naman to see how far you can fly. Your capability, your capacity, no? And then, blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Wow! Yun nga, yung crown, yung reward. No? Let's not forget that, no? Pagka daw pumasa na tayo sa examen. No? Sino bang hindi masaya pagka nag-examine ka, di ba? I think that's very true, no? So, huwag natin kalilimutan yun. Kaya nga, Panginoon dito, sabi niya, dito sa gospel, no? I think that's the first statement, no? Sabi niya, the Son of Man must suffer many things, be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed. But on the third day, be raised. Yan ang Paschal mystery. Yun. At huwag natin kalilimutan yan, Sister Son, no? Na may pagkatapos ng paghihirap at kamatay, no? Uy, nag-text si Dr. Leti. Okay, yung ginread natin kanina. Oo, yung kanina. Si Doktora, no? At nagpapasalamat sa ating greetings and of course the beautiful message for today, no? Okay. Okay, sige. And Doc, I read the rest of your text, no? Maraming salamat. Okay, at so yung pangalawa mo. ipagpatuloy natin. Naku, parang ano ito, itutuloy. Yung unang Parang among comics, yung no? invitation ng Panginoon. Ngayon naman, yung promise. Yan. Okay. No? So, Kasi yung invitation niya may kasamang promise. Sige. Ayan. But whoever, yan. Oo. Ituloy mo yung verse 24. Okay. Saan ba yun? Yung, Ano ang pakinabang ng Yan. tao, tubuin man niya ang buong daigdig at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili. So, okay. yun yung... Parang yung 24 kasi about he who saves his life will lose it and he who loses his life for my sake will save it, no? Parang ganun din. ito Tapos nga 25. yung promise. So, yung bago dito Okay. sa binasa Let's ko. dwell on this, no? Very Oo, quick. sige. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon dito? Well, alam natin, and I think it's really part of our our existence in this world, no? Kung minsan nananaginip din tayo ng mga may material possessions tayo, riches in our lifetime, no? Kasi talaga na yung finances, yung economics, napakahalaga sa survival ng tao, di ba? Kailangan natin yan, yung mga material na bagay, no? That's very natural, no? That's part of our human existence, sabi nga, no? Yung magkaroon ka ng marangyang buhay, no? To build a decent house, to provide food for your family, to send your children in school, di ba? Yan lahat natin, no? Pero, ang sabi nga ng Panginoon dito, Sister Son, na gaining all these possessions, no? It does not mean that you will really be happy. And it doesn't automatically guarantee you na it will assure you of eternal life in His kingdom. Hindi parang automatic na assurance. Kasi lalong-lalo na kung medyo sumobra. At kung minsan, yan na ang focus ng buhay natin. Yung sumobrang material things. I'll give you an example. Greediness. Pagka-obsessed na tayo. Greed, no? Yun, Ay, naku. sobra na yun. Sus. Yeah, kaya nangyayari nagkaroon ng world crisis during that I think it was in a few years back, no? Sa Amerika, di ba? Bakit? Anong dahilan? Greed, Sister Son. Few people and of course yung mga talagang executive CEO. Nakinabang, Yung bang talaga yatang built-in sa atin kung minsan yung wala tayong satisfaction, di ba? Yung bang mayroon ka na, gusto mo pa. Dodoble pa, triple. Yun nga, ang ganda nga ng translation ng greed, no? Parating pagka pinag-uusapan natin ng greed, hindi ko pwedeng hindi banggitin ito yung sa Kapampangan yung alang pikabsyan. No? Itang mabsina ka, Sister Son. No? Nagba-burp ka na
Ang sarap nun, Oo, yung pagka-busog ka, tapos magbaburp ka, no? Oo. Tapos sabi mo, a taste of heaven. Oo. Yung busog na busog ka, no? Oo. Pagka ganun, busog na busog ka, pero ewan ko, ito nga, gusto mo pa. Oo. Parang, para sa'yo, it's not enough. No? When is enough? Oo. Kaya yun ang mahirap dun sa mga restaurant na eat all you can eh. Ako yung mga ganon. O bakit naman? Oo, grabe kasi bumabalik ang mga tao. Parang hindi nabubusog. Diba? Okay. Oo, mahirap yung eat all you can. Hindi, kasi saka kuminsan, it really promotes. Kung inaaraw-araw mo yan, no? Yan ang bawal sa daily. Oo. Yung cross, hindi bawal. Oo. Pero Oo nga, eating at buffet restaurants, no? Daily, ay naku, mortal sin niya. Oo, tsaka madali ang buhay mo. At saka, yan, no? It will result to obesity. Oo. Yun nga, yung parang physical obesity, pero may spiritual obesity. Oo. Yun nga oo. yung greed, yan, no? When we are full of, selfishness sa buhay natin. Yung nga, yung when ang tutok na lang natin, no? Kung minsan may dalawa ka na sapatos, pero ayaw mo pa rin. Oo. Kung minsan, ilan na yung relo mo, ayaw mo pa rin. Oo. Ilan na yung damit mo, no? Hindi pa rin kasi, Hindi pa rin. masaya, di ba? Oo, hindi Gusto mo pa rin. masaya. Oo. Bibili ka na naman ng bago. Hindi mo alam kung saan mo tatago dyan sa closet mo. Tapos, sasabihin mo sa sarili mo, bakit ang sikip-sikip ng kwarto ko? Oo. Naku, Yung sister, pala brother. Puno ng Oo. gamit. Ikaw din ang may dahilan bakit ang dami-dami mong gamit yan. Di ba? Hindi ba yung parati natin sinasabi na pag hindi mo na ginagamit, hindi na sa'yo. Oo. Ipamigay mo Totoo na. yun, oo. Because you don't need it. Di ba? Nandiyan lang. Mhm. Oo. Kaya yung mga nakikinig na maraming mga hindi ginagamit, dala ninyo sa simbahan. No? At saka Pasuot nyo kasi- sa mga walang and I think this is part of our Lenten sacrifice, di ba? Oo. Mhm. Tsaka mong kasi kung minsan, yung kahit hindi na ginagamit, ayaw pa rin maalis sa mata nila, Mhm. that is attachment na. Di ba? Too much attachment. That's very true. Sa material things. Kaya nga, Maganda kahit nakikita ko lang dito kasi sinuot ko ito nung ganyan, no? Pero talagang hindi mo na sinusuot pwede nang ipamigay. Pero Oo. kung yun nga, yung attachment mo dun sa, kasi sigradong maganda yun kaya nga ayaw ipamigay dun, yung too much attachment mo dun sa magandang bagay na yon, yun din po ang nakakasira kung minsan. and it robs you of your freedom, no? Oo. To detach yourself, no? Kasi nga, it can be, talagang yung strong attachment sa atin. So, at a certain extent sa buhay natin, kailangan natin yung material na bagay. And the Lord knows that. No? Oo, Pero oo sinasabi naman. niya dito, no? Kung ang iyong parang concern lang sa buhay is really to gain the riches of the world, sabi niya. Pagkatapos kakalimutan mo naman yung mas mahalagang bagay, no? Yung relasyon mo sa Merong Diyos, mas mahalaga. relasyon mo sa ibang tao, di ba? Kaya nga may kasabihan sa management, no, nung people first before things. Oo. Relationships first Oo. before anything else, no? Nakalagay nga doon before your career pa Parang ganyan, no? Kasi sa kumpanya, halimbawa sa kumpanya, sa akin departamento lang dyan sa Subispado, I see to it that what matters mo sa amin is yung aming pagsasamahan, pagiging kapakanan pamilya, ng, no? ng empleyado. Of course, you have to take into consideration your relationships with your yung mga subjects mo, kaya yung mga minamanage mong tao, di ba? So, ito lang ang sabi ng Panginoon sa atin, na anong aanhin mo na nasa yun na lahat. Pero pagkatapos during that process no, you will lose your life, no? I mean to say, suffer the loss of your own soul, di ba? Ang ibig sabihin lang po nun is ano ba yung nauuna sa ating buhay, di ba? At pagkatapos nga
let's not be too much preoccupied, no, with material possessions, no. Sabi nga, to a certain extent, nakakatulong sa atin yan. At kung binayaran tayo ng maraming mga, material na bagay, no, kayamanan, There's nothing wrong with that. there's nothing wrong, Kaya except, lang, of course, kung huwag tayo magiging attached masyado. yung At, too much attachment. naku, ito yung sharing, yung Lenten sacrifice. Give to the hungry, your food. Parang Lalo ganyan, na no? ngayon, na Year of the Poor. Yes, and I think dyan po nagiging makahulugan ang ating buhay, no? In losing one's life, you are able to save your soul, no? Tama. Alam mo, sabi nga nung may kasabihan, palagi ko swak na swak dito sa pinag-uusapan natin. Sabi niya, the things, sabi niya, our real riches, our real wealth, are not the things we possess and we keep for ourselves, but the things we have shared. Ang tunay daw kayamanan, Sister Son, ang tunay nating kayamanan, hindi yung mga bagay na parang kinip natin sa sarili natin, no? Sa sarili mo, parang dala-dala mo. tinagaw mo, parang para sa sarili mo, no? They are not the things that you possess, no? But the things you have shared, yung mga pinamigay mo. Yun daw ang tunay na kayamanan mo. And because sabi nga ng Panginoon, do not store your riches in this world. No? But sabi niya, try to store the true riches that will bring you to heaven, no? Ano ba yan? Yan, pagmamahal, pagkakapatiran, no, hustisya, no, pagpapatawaran, no, yung kagandahang loob. Naku, yan ang mga kayamanan natin. These are the, the gospel values na dapat po maging kayamanan natin, no? Kaya nga, no, kung magigain mo nga itong mga material riches dito, tapos iiwanan mo lang yan. Wala, hindi natin madadala sa kabilang buhay. Alam mo, kanina nakipag-concelebrate ako dyan sa isang misa dyan sa sanctuario, no? De San Fernando. Si Mang Mer Ocampo, isang very low profile na businesswoman siya, pero matanda na, 84. Kapatid ni Monsignor Bert Coronel. Okay. At yun nga, napakagandang buhay na marami siyang naitulong dyan sa mga nagpapari natin dyan sa seminaryo, no? Kaya nga ang dami mga seminary fathers kanina. Wala kang makikita pagka namatay yung tao, dala-dala niya lahat. Diba? Wala Pero yung natulungan niyang mga naging pari na, yun yung kayamanan niya. Ang ganda nga ng homily niya, ni Monsignor Rick kanina, Serrano, no? Yun nga yung kinonekta niya, yung asses, diba? Yung mortals tayo. No? Yung ang nasabi natin kagabi dito, na walang permanente sa atin. Babalik tayo sa ashes. Yes, and that, parang death is sabi nila the great equalizer, no? Sa ating buhay, no? Yan, napakagandang episode natin, Session, and we hope that ay makatulong sa ating mga listeners ang mensaheng ibinigay sa atin ng ating ebanghelyo, no? To of course conclude our beautiful episode, no? Let us have a concluding prayer to be led to us by Sister Son. Lord Jesus, I give you my hands to do your work. I give you my feet to go your way. I give you my eyes to see as you do. I give you my tongue to speak your words. I give you my mind that you may think in me. I give you my spirit that you may pray in me. Above all, I give you my heart that you may love in me your Father and all mankind. I give you my whole self, that you may grow in me, so that it is you, Lord Jesus, who live and work and pray in me. Amen. Okay, yung reflection sa Year of the Poor. Ito po ang reflection ko sa Year of the Poor, no? Kahapon po nabanggit ko yung image na tingnan natin ang image of Jesus poor hanging on the cross.
Ngayon po, parang itutuloy ko yon, looking at Jesus hanging on the cross. Pero mag-focus naman po tayo ngayon sa mata niya, yung the tortured eyes of Jesus. Tingnan natin siya habang nakabayubay sa cross at yung tortured eyes niya. Pero habang tinitingnan po natin yung mata niyang malungkot, yung tortured, sana po we should notice in his eyes yung twinkle. Yan. May twinkle po doon kasi habang nakabayubay siya, alam ko po tayo ang iniisip niya. And kapag iniisip mo ang mahal mo, di po ba magtutwinkle ang eyes mo. At ganun din po, sana makita rin natin dun sa mga mata ng Panginoong Jesus, yung ilaw, the light that pierces the gloom in our hearts. Yan. Ito po ang mensahe ko ngayong Year of the Poor. Yung everyday pong binibigay kong mensahe. Okay. Okay, paalam ka na, Sister Son, sa ating Okay. mga tagapakinig. Ito po si Sister Zon, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong mga nakikinig, sa inyong mga nanonood sa internet at sa mga nag-text po. Thank you very much po. Good night and goodbye. At bago po tayo matulog mamaya, ay pagnilayan din natin itong mensaheng narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, na kung gusto po nating maging mga huwarang mga followers, no, disipulo ng ating Panginoon, no, kailangan po nating pahindian ang ating sarili at yun nga, yung too much attachment sa mga bagay dito sa mundong ito ay kailangan po nating labanan ito, no, at naway araw-araw nating pasanin po ang ating mga krus. Ano man yung ating mga krus na yan ay magiging magaan po dahil katuwang natin ang ating Panginoon, no, sa pagbabata ng paghihirap at mga pagsubok sa ating buhay. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.